Sa videong ito, pag-uusapan nga natin ang final form nga ni Luffy. Isang tanong ang hindi mawala-wala sa isip ng bawat One Piece fan ngayon. May susunod pa bang anyo si Luffy matapos ang Gear 5? Maaaring oo. Nakita nga natin kung gaano ka-wild at ka-cartoonish ang Gear 5. Parang mismong si Joy Boy ay nabuhay muli sa katawan nga ni Luffy. Pero sa bawat laban niya, sa bawat harap ng mas malalakas na kalaban, mas nagiging malinaw. Hindi pa ito ang huling baraha nga ni Luffy. At dito papasok ang isang teorya na posibleng ang magbago ng buong takbo ng One Piece Final Saga. At dito papasok ang isang teorya na posibleng magbago ng buong takbo ng One Piece Final Saga, ang teorya nga ng Gear 6. Ano nga ba ang limitasyon ng Gear 5? Unang-una, dapat nating tanggapin na hindi sapat ang Gear 5 para sa huling laban. Bakit? Oo, kaya nitong gawing goma ang lahat pero mabilis ding maubos ang stamina nga ni Luffy. Pagkatapos ng laban kay Kaido, halos mamamatay siya sa sobrang pagod. Sa Egghead, laban kay Kizaru, oo, nakipagsabayan siya pero hindi pa rin sapat ang power nga ng Gear 5. At ito nga ang pinakamatindi. Sabi mismo ni Oda sa isang interview, Luffy will need something more than Gear 5 and Haki to end the story. Kung ganon, ibig sabihin, may susunod pang form at dito nga pumapasok ang idea nga patungkol nga sa Gear 5. Ano-ano nga ba ang posibleng anyo ng Gear 6? Number 1, Dragon Deity Form. Sa laban kay Kaido, nakita natin ang clash ng dalawang deity figures, Joy Boy versus Dragon. Hindi malayo na ang susunod na hakbang ni Luffy ay magkaroon ng anyo na hango nga sa Dragon. Pero hindi basta-basta Dragon, kundi Sun Dragon. Isipin nyo ito katawan ni Luffy na babalutan ng apoy, kidlat at ulap. Ang goma niyang katawan ay nagiging parang celestial creature. Kapag umatake siya, parang halimaw na pinagsama ang bilis, lakas at elasticity. Number 2, Colossal Giant Gear 6. Kung sa Gear 5 nagiging malaking cartoon si Luffy, sa Gear 6 pwede siyang maging full giant form, foreshadowing Elbaf. Hindi aksidente na pagkatapos ng Egghead arc, susunod na ang arc ng Elbaf, lupain ng mga higante. At tandaan, isa sa mga pinakamalalaking sekreto ng Void Century ay ang konektado nga sa Ancient Giants. Kung magagawa ni Luffy na i-combine ang kanyang Goma powers sa gigantification, makakabuo nga siya ng katawan na kasing laki ng mga isla. Imagine isang suntok na kayang pumatag nga ng buong Red Line. Kung meron mang makakasira ng One Piece World Map, si Luffy yon, gamit ang gigantification Gear 6. Number 3, Reality Bending Gear 6. Sa Gear 5, kaya niyang gawing goma ang paligid. Pero paano kung sa Gear 6, hindi na goma lang ang kaya nga niyang gawin? Isipin niyo kaya niyang manipulahin ang apoy, tubig, lupa at mismong gravity. Kung ang Gear 5 ay cartoon logic, ang Gear 6 ay magiging reality logic. Para siyang magiging living embodiment ng imagination. Ano mang isipin ni Luffy mangyayari. Isang suntok na parang kidlat, isang sipa na parang pagsabog ng bulkan, isang halakhak na literal na kayang magpauga sa buong mundo. At ito ang pinakaimportante. Kung si Imo ang kumukontrol ng darkness at eternal night, si Luffy naman ang magiging embodiment ng limitless light and freedom. Number 4, Sun Avatar, Cosmic Luffy. Pinakamatindi sa lahat, Gear 6 bilang Sun Avatar form. Sa bawat laban ni Luffy, lagi siyang nagiging simbolo ng pag-asa at kalayaan. Pero sa huli, baka literal siyang maging araw. Isang katawan na nagliliyab sa gintong liwanag. Isang aura na parang supernova at isang presence na nakakasira ng dilim. Kung si Imo ang God of Darkness, si Luffy naman ang magiging God of the Sun. Sa final clash, liwanag laban sa dilim, kalayaan laban sa kadiliman, Joy Boy laban sa Diyos ng Void. Ano nga ba ang mga foreshadowing at hint patungkol nga dito? So guys, hindi basta-basta haka-haka ang Gear 6 Kung babalikan natin ang buong kwento ng One Piece, punong-puno ito ng pahiwatig at foreshadowing. Tara, himay-himayin nga natin ito isa-isa. Number 1, Elbaf at ang mga higante.
Malapit na tayo sa Elbaf arc at hindi aksidente na dito pupunta ang Straw Hat pagkatapos nga ng Egghead. Ang Elbaf ay kilala bilang lupain ng pinakamalalakas na nilalang, ang mga Giants. Sabi nga ni Dory at Broggy, ang lakas ng isang higante ay parang lakas ng buong bansang pandigma. Ito ang tanong, bakit kailangan makita ni Luffy ang mga Giants bago ang Final War? Simple lang, para ihanda siya sa isang transformation na may kinalaman nga sa gigantification. Foreshadowing ito na baka ang Gear 6 ay magbibigay sa kanya ng katawan o lakas na kasing laki ng mga ancient giants na konektado nga sa Void Century. Number 2, Sun God Nika at Mythology. Huwag nating kakalimutan na si Luffy ay naging reincarnation nga ng Sun God Nika. Sa mga mythology, ang araw ay laging connected nga sa ultimate transformation ng bayani. Sa Japanese mythology, si Amaterasu, ang diyosa ng araw, ay laging ang lumalabas bilang huling pag-asa para talunin ang dilim. Sa Egyptian mythology naman, si Ra ang sumasagisag nga sa liwanag laban kay Apophis, ang halimaw nga ng kadiliman. Ang parallel, kung si Imo ay simbolo nga ng eternal darkness, si Luffy ay magiging literal na embodiment nga ng araw sa Gear 6. Ang Gear 5 ay nagsimula pa lang sa Sun God Awakening, pero para madala nga ang Dawn of the World, kailangan nga ng mas advanced na form at ito nga ang Gear 6. Number 3, balance nga ng liwanag at dilim. Kung mapapansin natin, halos lahat ng major villain sa One Piece ay kumakatawan nga sa kadiliman. Si Blackbeard, literal na nagtataglay nga ng Yami Yami no Mi or yung darkness. Si Imu, laging nasa dilim, nakaupo sa trono ng shadow. Ang Gorosei, may mga anyong demonyo halimaw mula sa dilim. Samantalang si Luffy ay laging nasa kabilang spectrum. Siya ang nagdadala ng tawa, liwanag at kalayaan. Sa Wano, siya ang naging halakhak na sumira nga sa Eternal Night nga na dalangan ni Kaido. Kaya malinaw na foreshadowing pa lang, si Luffy ay nakatadhana na maging liwanag laban sa dilim. At ang Gear 6 ang magiging mismong representasyon ng liwanag na yon. Number 4, ang mga sinabi nga ni Oda. Sa isang lumang interview, sinabi nga ni Oda, the end of One Piece will require something beyond Devil Fruit and Haki. Ano ibig sabihin nito? Hindi sapat na simpleng power-up lamang. Ang Gear 6 ay posibleng hindi lang bunga ng Goma powers kundi pagsanib ng Will of D ni Joy Boy at ng Sun God Nika. Isipin nyo kung Gear 5 ay Cartoon Freedom, ang Gear 6 naman ay True Liberation form. Number 5, Prophecy of Dawn. Paulit-ulit na sinabi sa One Piece na the man with the D will bring the dawn of the world. Ang dawn dito ay hindi lang metaphor. Ito ay literal na paglabas ng araw matapos nga ang 1,000 taong dilim na kontrolado nga ng world government. Sino ba ang pinakaswabe na magiging embodiment ng dawn? Siyempre si Luffy sa kanyang Gear 6 bilang araw na wawasak sa gabi. Ngayon, isa sa pinakamalaking tanong, kailan lalabas ang Gear 6? Hindi ito lalabas ng basta-basta. May eksaktong mga sitwasyon kung kailan lang ito posibleng lumabas. Number 1, sa Elbaf Arc, Training at Giant Secret. Sa Elbaf, malamang makikilala ni Luffy ang mga giants na konektado nga sa Void Century. Maaaring matututunan niya ang isang teknik o ritual na magbibigay ng clue para sa kanyang susunod na transformation. Tandaan, ang mga ancient giants noon ay sobrang laki, halos kasing laki ng mga isla. Posible kaya na ang Gear 6 ay maglalabas ng kapangyarihang kasing laki ng mga ninuno nila? Foreshadowing ito na ang Elbaf ay magiging training ground ni Luffy para ihanda ang Gear 6 bago nga ang Final War. Number 2, Clash with Blackbeard. Hindi pwedeng matapos ang kwento ng hindi nagbabanggaan ang dalawang kapitan na magkasalungat, Luffy versus Blackbeard. Kung si Teach ay may dalang dilim ang Yami Yami no Mi at Earthquakes na Gura Gura no Mi, kakailanganin ni Luffy ng mga matataas na antas ng kapangyarihan para sabayan siya. Malamang sa laban na ito, unang makikita ang prelude ng Gear 6. Isang anyo na may kakayahan ngang tamaan ang dual fruit powers ni Teach. Number 3, Imo, ang Diyos ng Kadiliman.
Sa huli, ang pinaka-epic showdown ay si Luffy laban kay Imo. Kung tama ang hinala na si Imo ay may kapangyarihang magrepresent ng Eternal Darkness, kailangan ni Luffy ng kapangyarihang higit nga sa Gear 5 para tapatan ito. Dito na nga lalabas ang Gear 6, ang literal na Sun Avatar form. Isang transformation na hindi lang basta laban ang lakas, kundi laban ang ideolohiya. Si Imo, kontrol ang kadiliman at takot. Si Luffy, kalayaan, liwanag at halakhak. Number 4, trigger ng transformation. Hindi tulad ng ibang gear forms na galing sa physical creativity ni Luffy, ang Gear 6 ay posibleng matrigger ng tatlong bagay. Una, ang Will of D, ang misteryosong kalooban na nasa dugo ni Luffy. Pangalawa, Final Resolve. Isang sitwasyon kung saan halos mamamatay ulit siya at mapipilitan nga siyang lagpasan ang limitasyon. Pangatlo, Nakama Catalyst. Posibleng mangyari ito kung ang mga Straw Hat ay nasa bingit na ng kamatayan at si Luffy ang tanging paraan para iligtas sila. Number 4, timing ng Gear 6. Hindi ito basta-basta lalabas. Ang Gear 6 ay para lamang sa pinakamalaking laban ng buong serye. Malamang ito yung Final War Arc. Pwede din nating isipin na sa Elbaf at laban kay Blackbeard, makikita natin ang hints at incomplete version nito. Pero sa mismong laban kay Imo, doon bubulaga ang buong mundo sa unang pagsikat ng araw sa anyo ng Gear 6 ni Luffy. So yan nga guys ang sinasabing ang mga teorya patungkol nga sa Gear 6 ni Luffy. Pero kung kayo ang tatanungin guys, sa tingin nyo, meron pa nga bang Gear 6 itong si Luffy? I-comment nyo lang inyong kasagutan sa ating comment box at dito na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!